Sa mga mahilig nga pala kumain ng pansit canton, i-level up natin yung ating pansit canton. Samahan natin ng toge, siomay, pati box gourmet, chili garlic. Napakadali na naman gawin itong aking niluto. Napakasimple, napakasarap. Tara, samahan nyo ako magluto. Let's go! Magsisimula nga pala tayo maggiling ng ating carrots pati sibuyas. Food processor nga pala ang ginamit ko dito. Kung medyo sinisipag kayo, pwede nyo rin naman hiwain itong carrots pati sibuyas. Pero ako medyo tinatabad kaya ganito ang ginawa ko. Pag okay na yung ating giniling na carrots pati sibuyas, isama na natin dito sa ating pork giniling. Bali kalahating kilo nga pala ang ginamit kong pork giniling dito. Tinimplahan ko lang pala ng isang kutsarita ang asin, seasoning, asukal, paminta, pati gagamit din pala tayo dito ng Knorr liquid seasoning para mas masarap yung ating mixture, di ba? Naglagay nga rin pala ako ng sesame oil pero optional na naman to pag trip nyo lang, di ba? So hinalo-halo ko lang pala lahat ng ating mixture dito. Set aside muna natin yung ating siomay mixture, tapos gagamit pala tayo dito ng siomay wrapper, wonton wrapper. Bali yung nabili ko nga pala ang siomay wrapper is yung small lang. Tapos ayan, gumawa tayo ng ating siomay mga tol. Bali ganito lang pala ang ginawa ko. Utupiin mo lang yung magkabilang dulo, tapos yung kabilang dulo ulit, tapos ganyan na nga pala yung magiging resulta niyan. Tapos kortehan mo lang kung anong trip mong korte, ayos na yan, di ba? Basta ikaw na bahala kung anong gusto mong trip na ibalot dito sa ating siomay. Pero ako ganito lang ginawa ko kasi medyo nahihirapan ako magbalot ng siomay. Mabilis kasi mapunit pag ako nagbabalot kaya dahan-dahan lang. So ayan, nakagawa nga pala ako dito ng mga 38 pieces. Nabilang pa yun. Meron nga pala pang natirang siomay mixture, tatabi lang natin sa refrigerator. Tapos pakukulong ko lang pala yung ating siomay. Tapos gagamit pala tayo dito ng Indomie na brand ng pansit canton. Kung mapapansin nyo, hindi ko in-steam yung siomay natin. Bali pinakuloan ko lang siya mismo doon. Tapos pagluto na, set aside na rin natin. Tapos magpakulo na rin pala tayo dito ng ating pansit canton. Hindi ko masyado niluto yung ating noodles dahil lulutuin ko pa siya mamaya. So ayan, set aside muna natin yung ating noodles. Tapos ayan, i-drain natin and then sinimulan ko na pala ilagay yung ating sauce doon galing sa Indomie. Tapos maglalagay nga pala ako ng sesame oil, tapos liquid seasoning para mas malasa yung ating sauce. Ilagay na natin yung toge, tapos halu-haluin lang natin. Maglalagay rin pala tayo dito ng sweet soy sauce, yung matamis na soy sauce ha. Kadalasan ito yung mga ginagamit sa mga Indonesian na pagkain. Kaya ayan, saktong-sakto sa ating niluluto, di ba? Ihalo na rin natin yung ating noodles, tapos mismong powder ng ating noodles, tapos halu-haluin lang natin. Parang gumagawa lang tayo dito ng Chinese style na fried noodles. Nung style ang ginawa natin dito sa ating niluto. Tapos ayan na, plating time na tayo dito mga tropa. Lagyan natin yung noodles natin, tapos yung siomay. Mas masarap yan syempre pag mayroon tayong box gourmet chili garlic, di ba? So ayan, ganyan lang pala kadali gumawa ng Chinese style na noodles na syempre homemade, di ba mga tol? Mas masarap talaga pag lutong bahay. At ayun na nga mga tol. At syempre pa nagustuhan mo ang video, don't forget to like and follow my page mga tol. Tapos ayan, syempre kainan na naman tayo dito. Tapos tatapusin ko na nga pala yung video natin. Tapos ayun, nyarap!